Hello, beautiful people! Welcome back at Everything Nice at Mitch, Succulent Love. At ini-invite ko po kayo na mag-like, mag-subscribe sa aking channel at pindutin ang notification bell para updated kayo sa ating mga videos. Happy 800 plus subscriber na po sa atin. Thank you so much po! Ayan, so today ang ating vlog ay magpapa-care tips tayo about kay Afterglow dahil marami sa atin ang nakakapatay kay Afterglow dahil hindi nga natin siya maintindihan. So ito yung aking care tips dito sa Lowland. So syempre Lowland tayo, yun yung aking care tips at ibibigay sa inyo. So hopefully makatulong ito dahil usually napapatay natin ang ating succulent, ang ating Afterglow through overwatering. Lagi tayong namamali. So ito na, ibigay ko na. Hello. Yan. So, itampok natin ngayon. Taray, itampok. So, i-ano natin ngayon si Afterglow kasi maraming nagsasabi sa inyo, marami din ako mga kilala na hindi nila nabubuhay si Afterglow kasi hindi rin nila sila maintindihan. Oh yeah. Sige. So, bago ako magkaroon ng ganito, ay nakapatay ako ng ilang Afterglow. Siguro 3. So, yung una kong Afterglow, nabuhay ko siya within 7 months. Pero, siguro namatay siya nitong July or June. So, namatay siya sa akin. And, bali yung, when it comes to sun, filtered sun, carry lang sa kanya. Kasi, nandun siya sa may spot na 11 onwards yung araw, kaya naka UV light siya. So, ayun, hanggang sa napapansin ko, nagiging brittle yung kanyang mga dulo. So, ibig sabihin, gusto niya ng water. Kagaya po ng ganito. Saan ba yan? Saan ba yung nakita kong brittle? Basta yung parang ganito siya. Parang ganito siya eh. Basta brittle yung dulo niya. Pero pag tinubigan ko siya, okay naman siya. So, hindi ko siya tinutubigan madalas. Parang ano lang yan, every 2 weeks. Tapos minsan 1 month. Ganun lang po ako magdilig kasi. Tapos hanggang sa nagiging brittle pa rin yung kanyang dahon sa dulo. So, ang ginawa ko, diniligan ko, tapos pinaulanan ko, at after ko paulanan, para na siyang nalunod. So, anong mali kong ginawa? So, usually ganito yung mali kong ginagawa. Kapag nakita ko kasi yung succulent na dry, iwa-water ko siya. Tapos mga ilang araw, mga 3 days, nakita ko na naman pa rin siyang dry, iwa-water ko pa rin siya. So, ang tendency, kada akala mo dry siya, yun pala, nag-stem rot na siya o kaya nag-rot na yung kanyang mga roots. So, kapag alam nyo na ngayon, nagtubig kayo at nakita mong dry, hayaan mo lang o kaya yung soak method. So, yun. So, siguro may mga succulent na pang soak method, meron ding mga hindi. So, kasi kapag you're not into soak method, hindi mo alam kung hanggang kailan mo i-soak yung succulent mo. It's either, naman tawag dito? It's either labarn, patapangan, kasi minsan pagka na-oversoak ka naman, bigla na lang namamatay yung inyong mga succulent. So, ayun, knowing Afterglow, matubig po talaga sila. And, syempre, very basic, diba? Paano mo malalaman kung dehydrated yung succulent? Marami na akong nagawang vlog about dehydration ng succulent, kung paano mo malalaman. So, una nga, kapag wrinkled na yung leaves nila, you see this? Wrinkled. Pangalawa, marami silang dry leaves. Ang dami na nitong dry leaves. Tapos, malaki to dati. Tapos, ito nga yung parang nagpunggos pa siya eh. Na-i-vlog ko na to. So, pangatlo. Ano yung pangatlo? Kapag po malambot po yung leaves nila. Ayan. Malambot po siya. Kailangan na po ng tubig. Biglang init kasi ngayon eh. Ayan. So, eto. So, malalambot na po yung leaves niya. So, kapag very firm yung kanyang leaves,
rich in water pa po siya sa mga leaves niya. So, una, kapag wrinkled ang leaves, ayan, wrinkled. Pangalawa, pag madaming dry na leaves, dehydrated. At pag naglalambot ang leaves, dehydrated. At kapag nagtubig ka ngayon, tapos sa masusunod na araw, naku, malambot pa rin yung tubig, diniligan mo na naman. Wag po ganon. Kapag nagdilig po kayo, nakita nyo na napansin nyo yung dahon niya malambot pa rin, after a week na kayo magdilig. Tapos kontian nyo na lang. Kasi kung naparami na idilig nyo sa una, tapos nakita nyo, parang dry pa rin, at out of your curiosity, nagdilig ka na naman. Naku, wag nyo pong gawin yun. So, basta tubigan nyo po, sapat lang, tapos kung dry pa rin, after a week, dilig ulit. Konti lang. So, repat ko na din to. So, naghahanap ako ng pot na pwede sa kanya. Wait. But wait, sige. Si JJ or Pompeius, ayan. Yung kanyang may kumakanta pa. Yung kanyang leaves ay, ayan no, hindi siya malambot. So, it's, matubig pa siya. Hindi pa niya kailangan ng tubig. Pero si Afterglow, ang lambot na niya talaga. Nalambot na siya. Ayan. Pero ito, hindi. Ayan. May nagwawala pa yan ng kapitbahay, nakakaloka. So, nakita niya pa yung difference. Ayan. So, tingin tayo sa ibang succulent. Okay. Ito, very firm yung kanyang leaves. Hindi pa kailangan ng water. Pero dito sa pinakababa, medyo malambot na. Kasi syempre, sila yung mas late na nakakuha ng water. Diba? Ayan. So, wala akong makitang pot. Ito na lang. Parang gusto ko mas malaki. Pero siguro sapat lang to. Ayan, sige. Bagay naman siguro siya dito sa pot na to. Pero gamit ako ng ibang soil. So, ito guys ay loam soil. So, moist. Knowing loam soil, moist po siya. And then, lagay lang ako ng DE powder. Ayan. Mix lang natin. So, pag loam soil, moist po siya. So, nakamas po ako kasi nag-DE powder tayo. Delikado po yan sa ating lungs. Pero, may study na ganun. Na para safety. Gamit na lang tayo. Wala pong problema kung ibuhos niyo po lahat ng DE powder. Basta po, ang importante, maglagay po kayo. Pampatay lang ng pest. Pang throw away ng pest. So, with DE powder, kapag na-contact niya yung pest, madi-dehydrate na si Shigpay ang kung ano mang insekto meron dyan. Okay. So, ayun guys, balik tayo sa malambot na leaves. So, kapag yung tinouch nyo yung leaves ng Afterglow, sa may bottom, malambot, tapos sa upper part, malambot, totoong dehydrated na talaga yung Afterglow nyo. Kasi after nyo matubigan yan, magiging firm na ulit yung leaves nila. Okay? So, kahit ano dun sa tatlo baka mamaya hintayin nyo pa yung tatlo. Kahit ano dun sa tatlo, magdilig na kayo. Kung hindi kayo sigurado, i-moist nyo. Kung nagda-doubt pa rin kayo, i-moist nyo na lang. Carry lang. Nga pala yung tatlong sinabi ko, yan lang yung rules ko sa mga succulent ko. Di baling uhawin nyo yung succulent nyo, madali lang magtubig kesa naman i-overwater nyo. Yun lang yung rules ko, yung tatlo, di baling i-underwater mo, uhawin mo yung succulent mo, kesa i-overtubig mo kasi mahirap habulin pag nabulok na.
Okay, propagation. So, paano siya pinopropagate? So, sadly, hindi siya napopropagate sa leaves. Yun yung study. Ako rin, hindi rin ako makapag-propagate sa leaves. Kahit yung mga namatay kong succulent noon, kinuhanan ko sila ng leaves. Pero, hindi. So, try tayo ng ibang method. So, through cuttings, and lumalabas lang din yung offsets nila. So, ganun. So, ito nga palang afterglow ko is ship patted to. So, kapag na-receive nyo yung inyong succulent na air dry, ang gawin nyo dyan, wag nyo munang paulanan kasi hindi pa sila ganun lalo na kapag hindi pa sila ganun kapit sa lupa. At tsaka nyo sila paulanan kapag alam nyo na strong, yung napalaki nyo na talagang alam nyo na maisasabak nyo na yan sa rain or shine. Pero kapag bago-bago pa lang, tapos sinabak nyo sa ulan, mabubulok yan. Yung may nabili ako kay Josel Zone, naanggihan lang siya, abay nagrat na, nakakaloka. So, iba-iba din. Depende din siguro talaga sa air dry ng seller yan. Ayan, tapos na ako. Nag-add lang po ako ng bunny poop. Any fertilizer will do. They love sun. 4 to 6 hour. Kagaya din ng ibang succulent. Yes po, ecovariate type din po siya. And then, yun, well drainable soil. Kasi nga, kung love nila yung tubig, isipin nyo, kailangan drainable talaga yung soil nyo. Pero wag yung puro bato-bato. Kailangan, syempre, may organic matter, kailangan may nutrients pa rin. Kailangan may kakapitan pa rin yung ugat ng afterglow nyo. Tapos naglagay lang ako as toppings as lava rock. Hindi ko type yung lava rock ng plant culture kasi buy one take one ko lang to nabili, 50 pesos, 1 kilo. Hindi ko type, ang pangit ng lava rock ng plant culture. So, ayun, sinabi ko na, summary na lang natin. Paano yung malalaman kung dry si afterglow, pag malambot yung leaves, pagka dry yung nasa ilalim niya, maraming dry na leaves, at saka pag brittle, ayun. So, kailangan nyo na siya tubigan. Basta pag nagtubig kayo, once a week lang, huwag nyo nang bonggahan. So, tubigan na natin. Tap water lang ako mga bes, wala na akong ipon na na tubig ulan. So, tap water lang tayo. Ang hirap naman pala ng ganito. Teka lang. Ang hirap nang iisulad yung kamay. Wait. So right after ko mag-repat, nagdilig na ako kasi nga dehydrated na tong afterglow ko. Ayan. So, konting tubig, pa konti-konti. Ayan. So, nagde-drain naman siya. So, kailangan din, pag nagre-repat kayo, i-watch out nyo yung inyong soil na ginamit. Kung hindi drainable, mabagal, konting tubig lang. Kung drainable, maraming tubig ang ididilig mo, 'di ba? So, ayan. So, update ko na lang kayo sa susunod na pagtutubig ko para updated kayo. Dahil alam ko gusto nyo makabuhay ng afterglow. Ayan. Yon. So, shout out kay Ma'am Lori Sugoy. Good morning. Ganda ni afterglow yung ganyan. Paliit ng paliit. Get well soon. Yes. Thank you, Ma'am Lori. Ayan na po ang aking pa-care tips sa afterglow. Lowland care tips po yan ha. Lowland po tayo. Ayan. So, ayun. Shout out din ako kay Ma'am Babeline. Ayan. Hi Ma'am Babeline and kay Ma'am Imelda Camba. Ayan. Lagi sila kasing nagko-comment sa akin. And of course, kila Sis Daisy and Jeremy. Ayan. So, thank you. And Sir Jal. Yan. Jal Galleries. Thank you so much sa pag-comment. And sino pa ba ang madalas mag-comment sa akin? Ayun. So, sa susunod ulit, shout out tayo. So, thank you po sa panonood today sa akin. So, I hope makatulong sa inyo yung care tips ko. Hindi ko alam kung ganun din sa iba. Iba-iba tayo ng experience sa pag-aalaga ng succulent because we have different location, weather, and of course, yung humidity. Ayan. So, ano yung humidity? Kayo na mag-search. Tanong nyo na lang kay Google. Malaki na kayo. Ayan. So, thank you for watching and see you on my next video at Everything Nice at Mitch Succulent Love. Thank you. And I hope sooner ay magpamigay na tayo ng succulent sa aking lucky subscriber. God bless and thank you so much. So, abangan nyo yung ating plant mail. This week, darating, Gymno Astro. And of course, by October, ay mayroon akong darating ng mga plant mail ng mga succulent from different sellers. So, pinaship ko na lang ng
October, since umuulan, yun po ay kinuha ko pa nung July, August at September ngayon. So, ayun, abangan dahil ako excited na talaga kasi ang dami ko namatay na succulent and available pot. So, I hope na mapupunan ko na sila. And abangan nyo pa rin syempre yung aking mga vlogs about succulent. So, ngayon lang ako nag-care tips. Anyway, ingat, God bless! Good news to my supporters. You can win a succulent or gymno or maybe grafted cactus. Or just maybe astro. All you have to do is subscribe to my channel. Go to my Facebook page at Everything Nice at Mish. Hit like button. And follow my page. And send me your screenshots. Bye. Message me. Strictly follow the rules. Madami na ang sumali at baka ikaw na ang aking lucky subscriber. Once you complete my requirements, I will put your name in my list. And when we reach 1,000 subscribers, I will pick name in my list and will announce once we meet to 1K subs. So join now and win a succulent. Congrats in advance and good luck!